Nalasing na si Lena kaya walang tigil ang pag-iyak niya habang naaalala niyang lahat ang masasakit na sinabi sa kanya ni Rigor. Humagulgol, binasag ang bote ng alak na hawak niya at pinagbabato niya ang mga gamit sa ibabaw ng kama niya. Walang tigil na pag-iyak at pagsigaw ang ginawa ni Lena sa kanyang kwarto. Hindi niya matanggap na hindi siya kayang mahalin pa ni Rigor kaya nagplano siya ng hindi maganda. Paglabas ni Lena sa inuupahan niyang kwarto ay sinalubong siya ni Marsing at Nita. Pinigilan siya ng mga ito uminom dahil makakasama sa pinagbubuntis niya. Pero hindi sila pinakinggan nito. Dahil kung ang tatay nga raw ng anak niya na si Rigor ay walang pakialam sa kanila, sila pa kaya? Sinabi pa niya kila Marsing na akala mo kung sino silang mabubuting magulang, pero meron naman silang puganting anak na si Edwin at nagtitinda pa ng droga na nakita niyang binabalot ng mga ito sa kabilang kwarto. Lumabas si Lena na lasing na lasing. Sinubukan siyang habulin ni Nita sa labis na pag-aalala sa batang dinadala niya, pero pinigilan siya ni Marsing dahil sa pagbanta nito sa negosyo nila. Bukas na bukas raw ay paaalisin niya si Lena. Susuray-suray na naglalakad si Lena sa eskinita at tinitingnan niya ng masama ang bawat taong nakakasalubong niya. May nakita siyang nag-iinuman sabay kuha ng beer na nasa mesa ng mga ito at ininom. Sinabihan siya ng isa sa mga lalaki na tama na dahil nakakahiya na ang ginagawa niya. Nagalit naman si Lena pabalik sa mga nagiinuman at sinabihan na sila lang daw ba ang may karapatan na magkalat, uminom at magkaroon ng basurang buhay? Pinagtawanan lang siya ng mga ito at sinabing pinalayas na kasi siya ni Rigor. Nagalit naman si Lena at itinaob ang mesa sabay duro sa lalaking nagsasalita. Sinabi niyang mga duwag silang lahat kagaya ni Rigor. Hinablot niya ang bote ng beer at biglang umalis. Sumugod si Lena sa bahay nila Marites at nagsisisigaw sa baba ng bahay nila. Hinahamon niya si Marites at akmang bababa na sana si Marites pero sinarado ni Roda ang pinto dahil delikadong harapin ni Marites si Lena. Nag-amok si Lena sa mga tao sa baba na sinusubukan siyang pigilan sa pagwawala niya. Binasag niya ang hawak na bote at itinutok sa kanila. Gusto sanang pigilan ni Marites si Lena kaya gusto niyang babain, ngunit pinigilan siya ni Roda dahil alam niyang wala sa katinuan si Lena. Patuloy pa rin ang pagwawala ni Lena. Kinuha pa ang mga bola sa bilyaran at pinagbabato ang bahay nila Rigor. Hinawakan na siya ng dalawang lalaki para pigilan. Buti na lang at dumating na sila chairman para patigilin na si Lena. Dinala na nila ito sa barangay. Sa barangay hall, kinausap ni chairman si Lena sa iskandalong ginawa nito. Talagang nagmamatigas pa rin si Lena kahit sinabihan na siya ni chairman na pwede na siyang ipakulong agad. Wala naman daw pakialam si Lena kahit makulong pa siya. Ayaw naman siyang patulan pa ni chairman dahil sa lasing lang si Lena. Pero pag inulit pa raw niya, ay kakalad ka rin na nila ito sa kulungan. Natawa naman si Lena at sinabihang duwag silang lahat ng mga nakatira sa barangay na iyon katulad ni Rigor na naduwag kaya raw siya pinaalis sa bahay nila Marites. Sinagot naman siya ni chairman na may halong pangaasar na kaya siya pinaalis ay bukod sa nilagay niya si Rigor sa alanganin, hindi na siya mahal nito kaya si Marites pa rin ang pinili. Pagkatapos ay pinalayas na siya ni chairman sa barangay nila. Nagtatatalak naman si Roda habang paakyat sa bahay nila Marites. Ang buong akala raw niya ay magiging maayos na ang bahay nila pag nawala na ang jumper na si Lena. Pero lalo pa raw gumulo. Wala namang kibo si Marites. Maya-maya, nagsalita ito at sinabing bilang babae, naaawa raw siya kay Lena. Dahil naiintindihan niya bilang naranasan din niya kay Rigor kung paano siya nito baliwalain. Sinabihan naman siya ni Roda na okay lang ang magpatawad, pero hinding-hindi ang makalimot. Nagpalakad-lakad pa rin si Lena hanggang sa makarating siya sa presinto kung saan siya dating nagtrabaho bilang pulis. Walang pag-aalinlangan ay pumasok ito sa loob ng presinto at tinitigan ang opisina ni Colonel Suarez. Nakita naman siya ni Mando. Tinanong ni Mando si Lena kung anong ginagawa niya doon. Hinanap na si Colonel Suarez dahil ipagtatapat raw niya yung tungkol sa kanila ni Rigor. Pinigilan siya ni Mando dahil may meeting si Colonel Suarez at General Pacheco. Pero nagwala na si Lena at nagsisisigaw na hinahanap si Colonel Suarez. Umakyat ang isang pulis para tawagin sina Colonel Suarez at agad naman silang bumaba kasama si General Pacheco.
Doon ay sinabi na ni Lena na niloko siya ni Rigor, pinaasa at sinaktan. Sinubukan siyang pigilan ni Mando pero sinabihan siya ni Colonel Suarez na huwag makialam. Itinuloy ni Lena ang sinusumbong niya kay Colonel Suarez. Sinabi pa nito na walang katotohanan ng lahat ng pinagsasasabi ni Rigor sa mga investigador. Hindi totoong border siya sa bahay nila Rigor. Walang pag-aalinlangang ipinagsigawan niya sa buong presinto na kabit siya ni Rigor de Magiba. Dagdag pa niya na binubugbog raw siya ni Rigor gabi-gabi sa tuwing uuwi ito ng lasing. Pinabulaanan niyo ni Mando ngunit matigas si Lena at pinanindigan niya ang mga sinasabi niyang kasinungalingan. Sinabi pa nito na gusto ni Rigor palitan si Colonel Suarez sa pwesto niya dahil wala naman daw itong ginawa kundi kumain na parang patabaing baboy at kumamal ng limpak-limpak na salapi galing sa mga iligal na transaksyon nila. Kaya dapat kabahan na raw si Colonel Suarez dahil kung kaya ni Rigor sirain ang buhay ni Lena, ano pa kaya yung kay Suarez? Pinatigil at pinaalis naman ni General Pacheco si Lena at sinabihang tsaka na siya magreklamo kung hindi na siya lasing. Hinila na ni Mando si Lena palabas ng presinto. Pag-uwi ni Rigor, nakita niyang maraming basag na bote na winawalis ng kapitbahay nila. Tinanong niya kung anong nangyari at sinagot siya na si Lena nga ang may gawa noon. Sinabi nilang sumugod si Lena ng lasing na lasing, nag-amok at nagwala sa harap ng bahay nila. Mabuti na lang at dumating sila chairman kaya natigil at kinuha siya ng mga ito. Umakyat na si Rigor sa bahay nila at nadatnan niya doon sila Roda at Marites. Sinabihan agad siya ni Roda sa nangyaring pagsugod ng kabit niyang si Lena. Agad namang pinatahimik siya ni Rigor. Tinanong niya si Marites kung anong nangyari. Sinagot siya ni Marites na sigurado ay nabalitaan na niya na sumugod nga si Lena ng lasing. Nag-alala bigla si Rigor na kung bakit naglasing si Lena na makakasama iyon sa dinadala niyang bata. Sumabat naman si Roda na si Rigor naman daw ang may kagagawan noon. Muling sinigawan siya ni Rigor at pinatahimik. Nasisi ni Marites si Rigor dahil sa pagsira niya sa buhay ni Lena. Dahil kung hindi raw sana mali ang desisyon ni Rigor, hindi iyon nangyari. Nagalit naman si Rigor kay Marites dahil lahat na lang raw ng nangyayari sa bahay nila ay kasalanan niya. Pati raw ba ang pagsugod ni Lena ay kasalanan niya na hindi naman raw niya kontrolado ang utak noon? Pumasok na si Rigor sa kwarto ni David. Humahagulgol naman si Marites sa sama ng loob. Nagplano na ng maigi sila Tanggol na kapag kumagat si Tisay sa pinaplano niya ay dadalhin niya iyon sa bahay nila habang sila Divina naman ang manonood sa kanila sa CCTV para panoorin ang bawat galaw ni Tisay. Siguradong hindi ito mangangarnap ng mag-isa at may mga kasama na itong naghihintay sa labas. Sinabi naman ni Divina na kapag nakita nila lahat ng kotseng nandoon ay tutulo ang laway ng mga ito. Susundan raw nila ang mga kotseng kukunin ng grupo nila Tisay at hindi nila patatawarin nang sa gayon ay hindi na sila pamarisan ng iba pang magpaplano kila Tanggol. Pinaalala ni Divina na kailangang mabawi nila ang mga sasakyan. Kinuwenta ni Raul ang halaga ng bawat sasakyan na 27 milyon ang Ferrari at 10 milyon naman ang Escalade. Suma total ay 37 milyon ang nakuhang sasakyan nila Tisay. Madali lang daw maibenta ang mga iyon dahil ayon kay Peng, madali lang mapalitan ang mga chassis, number at papeles ng mga sasakyan. Kaya inulit ni Divina na kailangan nila makuha ang mga sasakyan at patayin ng grupo ni Tisay para hindi na maulit. Ngunit para kay Tanggol, maraming gutom kaya marami pa ang magtatangka sa kanila ng hindi maganda. Sa negosyong pinasok nila, siguradong marami ang kalaban. Sumagot naman ang mga kaibigan ni Tanggol na kung noon raw ay nakaya nilang lumaban na balisong lang ang hawak nila, lalo na raw ngayon na disabog na ang mga bitbit nila. Kaya siguradong hindi na uubra sa kanila ang mga ito. Siniguro naman ni Tanggol na iyon na raw ang huling beses na ginawa ni Tisay sa kanila yon. Dahil sa susunod nilang pagkikita, si Tisay na raw ang bibiktimahin ni Tanggol.